Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay nasa 20th day na po ng Season 30 ng ating Daily Devotion. Ang ating tema po ngayong season ay God is our defense and stronghold. Ang ating key verse po for tonight ay makikita sa Isaiah chapter 25 verse 4. Ang sinasabi po dito ay, "You have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in their distress, a shelter from the storm, and a shade from the heat. For the breath of ruthless is like a storm driving against a wall." Sa Tagalog naman po ay Isaiah chapter 25 verse 4, "Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan, matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas, sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader." Before po mag-continue ay let us all pray po. Hallelujah, God. Hallelujah, Father God, we bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa gabi na ito, Lord God, na ipinagkaloob niyo po muli sa amin. Lord God, ikaw po ang mag-guide sa amin, Lord God, ikaw po ang magprotekta, Father God. And Lord God, thank you for the protection, Lord God, all throughout the week, Father God. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito dahil muli po kaming makakarinig, Lord God, ng iyong words, Father God. Muli kaming matututo, Lord God. And Lord God, gabayan niyo po ako, Lord God, as I share your words, Father God, and give me more of your wisdom, Father God. Ikaw po ang gumabay sa akin, Lord God. And Lord God, ikaw po, Father God, ang magbigay sa amin ng deep understanding, Lord God, para mas maintindihan namin yung nais mo iparating, Lord God. And Lord God, naway ito'y tumatak sa pinakamalalim na parte ng kanilang mga puso, Father God. And naway, Lord God, ay marami pa, Lord God, ang makakilala sa iyo, Lord God, at makakarinig pa, Lord God, ng words mo, Father God. And ma-share din po, Lord God, ng iba ang mga salita mo, Lord God, lalo na sa mga nangangailangan ngayon, Lord God. And Lord God, ikaw po ang maging sentro ngayon, Lord God, ng gabing ito, Lord God. In Jesus' name, Lord God, ikaw lamang ang tinataas namin, Lord God. Ikaw lamang, Lord God, ang aming pinapapurihan. In Jesus' name, Amen. Ayun po. Sabi nga po sa word natin ngayon ay, "You have been the refuge for the poor, a refuge from the needy in their distress." It means po na God has been our refuge in times na nahihirapan na tayo, in times na we are needy. And from the word poor, iisipin natin agad na we're struggling financially or about money. Pero let us also remember na sometimes we are poor in spirit, na nahihina na pala yung spiritual state natin. Pero bakit tayo lumalakas uli? Dahil God is the source of our strength. Si God yung dahilan kung bakit bumabalik uli yung strength sa heart natin. And sabi pa dito, a shelter from the storm. And storm represents problems. Kung ang storm, it is temporary, so was problems. Hindi nagsistay ang mga problema. Kasi God will help you to overcome any of those problems. And He will help you na maging matatag uli, na mas lumakas. And sabi dito na yung Panginoon, yung nagiging kanlungan natin, siya yung nagiging sandigan natin. Siya yung nagiging sandalan natin in times na nahihirapan na tayo. In times na we have to rest. We have to rest para maipahinga din yung spiritual and physical na body natin. We all need to rest kay God. Na maging pahinga natin si God. And siya din yung nagsisilbing matatag na silungan ng bawat tao. Na in times of storm, siya yung sisilungan natin. Siya yung magproprotekta sa atin. And
if the Lord, and if the Lord is with us nga, 'di ba? We have no reasons to be afraid. Na malinaw sa atin na God watch us 24/7. Na hindi nawala yung focus ni God sa atin. And yung mga tenga niya, nakabukas yan para makinig sa'yo. Yung mga mata niya ay nakafocus yan sa'yo. And yung mga kamay niya, it is wide open. Para yakapin mo siya. Para sa kanya mo ma-feel yung comfort and yung protection and yung rest na hinahanap mo. And sabi nga sa theme natin ngayon, 'di ba? God is our stronghold. God is the stronghold na God often described as a fortress and stronghold. And stronghold means strength. Stronghold means protection. Binibigyan po ng diin ng Isaiah 25 ang katotohanan that the Lord is a stronghold to His people, a refuge, a hiding place, a safe place, and a shelter from the storm. Pinapatibay po ng bawat titulo na ito ang katotohanan kapag kailangan natin ng proteksyon. Ang Lord ang unang-una dapat nating lapitan in times ng pangangailangan. Bakit una? Kasi hindi dapat tayo nagbabase sa sarili nating kakayanan. Kasi hindi natin kaya ng tayo lang. We need God. Kailangan natin siya. Though may mga taong pwede natin takbuhan in times na nahihirapan na tayo. Pero the best choice is to run to God. Sa Kanya tayo humanap ng comfort. Sa Kanya tayo humanap ng strength. Hindi sa sarili natin, hindi sa kapwa natin. Dahil ang tunay na strength ay makikita mo lang kay God. Sa Kanya mo lang tunay na mararamdaman kung ano yung hinahanap mo. Binibigyan din po ng Isaiah 25 ang katotohanan na ang Panginoon ang tigapagtaguyod ng mahihirap at nangangailangan. He takes care of their physical needs and even protects them laban sa mga arugante at mapagmataas na tao. Pero how does God help or protect the poor? God commanded us to help the poor. Sabi nga po sa Santiago chapter 2 verses 15 to 16. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo binibigyan ng kanyang pangangailangan. May mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? Ano po ang nais ipahiwatig ng verse na to? Inutos po ng Panginoon sa atin na ang pananampalataya at pag-ibig ay may kaakibat na gawa. Nais po ng Panginoon na maging kabahagi tayo ng pagtulong sa mga taong walang makain, nangangailangan na masusuot, o yung mga nangangailangan na matitirhan. At bilang anak ng Diyos, ang pagtulong po sa kapwa ay hindi ibig sabihin na to ay we just want to feel good for ourselves. Hindi ibig sabihin na ang pagtulong natin sa kapwa ay gusto na natin ma-praise tayo. Hindi ganun yun. Hindi tayo nag-i-aim for compliments, hindi tayo nag-i-aim for praise or anything. We're helping other people to glorify the name of God, to honor God. It is not about ourselves. It is about God. Helping other people ay hindi ibig sabihin na tumutulong tayo para maitaas natin yung sarili natin. Pero tumutulong tayo para maitaas yung name ni God. When we serve the poor, it honors God. And kung totoong iniibig natin ng Panginoon, ipapakita natin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan.
God always commanded His followers to help the poor because it is a great way to worship Him. Helping other people din po, it is a way to worship God. Kasi God commanded us to help other people. Kaya kaya ihanda po natin yung mga sarili natin sa paghayo at pagtulong sa mga nangangailangan upang maikalat natin ang salita ng Diyos at ma-spread natin ang love ng Lord sa ating kapwa. For example po neto, ang feeding program. Nakakatulong na po tayo sa mga tao at the same time na-honor natin si God. At the same time, nai-spread natin yung good news. Nai-spread natin yung word of God. Nai-spread natin sa mga tao kung sino ba talaga si God. And by helping other people, mas maraming nasisave na souls dahil kay God. It is all about God and not about ourselves. Kaya always choose to be kind to other people. Always choose to help other people. And wag natin isipin na it is about ourselves. Lagi natin tandaan na lahat ng ginagawa natin is for God. Always remember po na all the things we do is to glorify the name of God. Remember din po na God is the source of our strength. God is our stronghold. And He is the one who protects each and every one of us. And before we end this po, let us pray. Hallelujah, Father God, we bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Father God. Lord, maraming salamat sa word na ibinigay mo, Lord God, upang marinig ng bawat isa, Father God. And Lord, maraming salamat, Lord God, dahil nire-remind mo sa amin, Lord God, na ikaw, Lord God, ang protekta sa amin sa bawat sitwasyon na pagdaanan namin, Father God, na Lord God, ikaw, Lord God, ang nagiging source, Lord God, ng strength namin, Father God, sa tuwing nanghihina na kami, Lord God, na Lord God, ikaw ang nagiging shelter namin in times na may malalakas na storms, Father God, na you are ready, Lord God, to protect us every day, Father God, na sa kahit anong ginagawa namin, Lord God, ay nandoon ka, Father God. And Lord God, thank you dahil may mga ginagamit kang mga tao, Lord God, to help the poor, Lord God, yung mga nangangailangan, Lord God. And Lord God, ginagawa nila to, Lord God, not to glorify themselves, Father God, but to glorify you, Father God. And Lord God, naway mas marami pa, Lord God, ang tumulong, Lord God, at mag-spread, Lord God, ng word mo, Father God. And Lord God, thank you dahil may bago kaming natutunan ngayong gabing ito, Lord God. And Lord God, patuloy ka pong gumamit ng mga tao, Lord God, para mas makilala ang iyong ngalan, Father God. And Lord God, maraming salamat po sa lahat ng blessings, Father God, for the protection, Lord God, for the guidance, Lord God. And Lord God, hindi makalimot ang mga tao, Lord God, kung sino, Lord God, ang unang-unang dapat nila nilalapitan in times of trouble, Lord God. Ikaw, Lord God, ang aming itinataas, Lord God, at pinapapurihan. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at God bless us all po.